Purihin po ang ating pinakamamalaking Diyos, mga minamahal, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauuko lamang sa nag-iisang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Ang hari ng mga hari, Diyos ng lumikha at lupa, Diyos na pinagkakautangan natin ng buhay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At hindi po ang ating pagbibigay galang, pagrespeto sa ating minamahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida at maging sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at tapos sa lahat ng Almeida children, Almeida family. At hindi po din natin malilimutan kailanman ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lenaco Almeida. Ang pagbati rin po sa ating mga kapwa mga ngaral na ating kapiling ngayon, sa lahat po ng ating mga musician, mga awit, sa inyo pong lahat, sa pong pinagpalang araw, maging sa lahat po ng ating mga webcast viewer na nakantabay, sa pong pinagpalang hapon. Amen. Hallelujah. Purin, lahat po yung sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhat mabait na Diyos, mga minamahal, at tayo po ay magkaisa na ating sama-samang pag-aralan ang salita ng ating buhat mabait na Diyos. Ngayon, mga minamahal, ang sabi ng Banal na Kasulatan, mangagmasid kayo at sa mga nangyayari, sa mga kasakaman nangyayari, mga kaguluhan nagaganap sa ating daigdig. Ngayon, mga minamahal, pag-aralan natin yung pagbabalik ng ating buhat mabait na Diyos. At dito mga minamahal, mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa iba't ibang panig ng mundo, ito'y malaki ang kaugnayan sa pagbabalik ng ating buhat mabait na Diyos. Bakit mga minamahal? Umpisahan natin sa nung ang ating malapay noon ay magkatawan tao, mga minamahal, ang kanyang layunin, ang tao ay iligtas, ang tao ay tubusin sa pagkakasala, at yun ang dahilan kaya siya ay nagkatawang tao, para ang tao ay iligtas. At sa kanyang panatili dito sa lupa bilang tao, mga minamahal, siya ay pinangaral ng Ebanghelyo kaligtasan, ay pinaunawa sa maraming tao ang kahalagahan ng kaligtasan. Na sa pamamagitan ng kanyang pangaral, ang mga tao magkaroon pa ng palataya upang sila huwag mapahamak. Amen? Ngayon, mga minamahal, hanggang sa siya ay namatay at umakyat muli sa langit, siya ay pumili, naghalal ng mga tao, kagaya ng mga apostol na muli, siya ang kanyang pinagkatiwalaan na muling ipangaral ang Ebanghelyo kaligtasan. Maging sa ating panahon, na pinagkatiwalaan at pinili ang ating minamahal na magulang sa ating malapay noon, ating minamahal na pastor, upang ipangaral ang purong Ebanghelyo na kaligtasan. Ngayon, mga minamahal, sa pagbabalik ng nung magkatawang tao ang ating malapay noon, layo niya iligtas ang tao. Ngayon, alam natin, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos ay muling babalik, muling paparito. Ano ang layunin ng ating malapay noon sa muling pagparito? Hindi na kagaya nung una, mga minamahal, na ang tao itubusin, ang tao iligtas. Ngayon, mga minamahal, sa muling pagbabalik ng ating buhat mabait na Diyos, ang kanyang layunin, iligtas. Tayo ay kanyang kunin. Iligtas tayo sa kapahamakan. Iligtas yung mga tao, mga minamahal, na naniwala, naglingkod ng tapat sa ating buhat mabait na Diyos. Pero yung mga hindi naniwala, hindi nagpahalaga sa kaligtasan, namuhay sa kasalanan, ito ay parurusahan. Amen? Ngayon, mga minamahal, kailan mangyayari at magaganap ang muling pagparito ng ating buhat mabait na Diyos? Wala po nakakaalam, mga minamahal. Dahil sabi ng Banal na Kasulatan, kahit ang mga anghel, walang sino man na pinagsabihan ng ating malapay noon, hindi niya pinaalam ang eksaktong panahon at oras ng kanyang pagbabalik. Bakit, mga minamahal? Para tayo ay maghanda. Kumbaga, mga minamahal, kung ikay may darating na bisita sa iyong tahanan, hindi sinabi kung anong oras o anong panahon ng kanyang pagpunta, pero alam mo na siya ay darating, siyempre naroon maghahanda ka.
baka biglang dumating na hindi ka nakahanda. Ganon din mga minamahal, ang pagbabalik ng ating Panginoon, walang nakakaalam. Pero kinakailangan na ang bawat sa atin ay maghanda para kung sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, kumbaga hindi tayo maiwan. Purihin natin nga Panginoon. Ngayon mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, nagbigay naman siya ng palatandaan. Nagbigay siya ng mga tanda kung kailan mangyayari ang kanyang muling pagbabalik o yung malapit na niyang pagbabalik. Basahin natin mga minamahal ang aklat ng Mateo 24, umpisa po natin sa 3 hanggang 6. Sa aklat ng Mateo 24:3 hanggang 6. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo Kapitulo 24, sa versikulo 3 hanggang 6 po. Dito po sa 3. Samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bundok ang mga alagad. Bukod. Lapit sa kanya bukod ang mga alagad. Na nagsipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito at ano ang magiging tanda na iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at iligaw ang marami. Dito po sa 6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga aliungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihan sapagkat kinakailangan ito yung mangyari. Tatapat hindi pang wakas. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon mga minamahal, kahit yung mga alagad ay hindi nila alam ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pero ang sinabi ng ating Panginoon na tayo ay mag-ingat. Sabi, sa 4 po natin basahin. Sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Bakit sinabi na huwag kayong mailigaw ni numan? Ang sabi ng 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Nangyari na yan mga minamahal. Sa ating kapanahon na, marami ng ibang mga ngaral na nagsabi sila ang Kristo. Kagaya ng bago-bago pa lamang na viral ngayon kahit sa Senado, iniimbestigahan sa Socorro, Davao del Sur, kung hindi ako nagkakamali. Amen? Na nagsasabi siya raw ang reincarnation ng ating Panginoon. Pero doon, mga minamahal, nabulgar ang mga karumaldumal at hindi, yung mga gawang hindi kaluban ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, mag-ingat tayo, mga minamahal, na baka sa atin may dumating na ganitong mga bulaang propeta, mga ngaral, sasabihin sila ang Kristo, sabi mag-ingat kayo, baka kayo mailigaw. Amen? Yan ang isa sa mga palatandaan, mga minamahal, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Maraming darating na mga bulaang propeta. At sabi sa 6, mga karirinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas. Amen? Ngayon mga minamahal, ang sabi, pakarinig tayo ng mga digmaan o alingaw-ngaw. Ano ba yung alingaw-ngaw? Yung mga balita ng digmaan. Nangyayari na ito mga minamahal. Nangyayari ang mga kaguluhang yan sa ngayon. Alam natin kung anong bansa, kung saan lugar ang mga kaguluhang yan. Amen? Ngayon, mga minamahal, kumbaga nangyayari ang mga kaguluhang yan at ito ay alam natin na mangyayari at magaganap sapagkat sinabi na ng ating Panginoon yung mga naganap na, yung nangyayari at yung magaganap pa sa hinaharap. Amen? Sinabi natin Panginoon, yung mga lingawan digmaan, naandyan na mga minamahal. Mayroong pang hindi dumarating.
Mayroon pang sinasabi ang banal na kasulatan, mga minamahal, na magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng malalakas na lindol na hindi pa nangyayari, mga pagputok ng bulkan. Amen? Ngayon mga minamahal, bakit yan ay sinabi na agad o unawa na agad ang banal na kasulatan? Hindi pa man nangyayari, sinasabi na ito yung mangyayari. Bakit? Para tayo maghanda, ating paghandaan kung dumating mga bagay na yan, para tayo makasurvive, para tayo ay, kumbaga, mapagtagumpayan natin. Kaya sinasabi na agad ito, mga minamahal, na ikaw ay maghanda. Amen? Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, at nangyayari, marahil mga kaguluhang yan. Dahil yan may sinasabi ng banal na kasulatan, dahil ang mga tao ay wala ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Dahil sa kapangyarihan, sa posisyon, sa kumbaga sa pagnanais nila na sila ay maging malakas, maging kilala. O sabi nga, yung mga pangangamkam o pagkuha na hindi kanila. Baga mga minamahal, yan lahat ng bagay na yan ay mga dahilan, mga kayamanan. Yan ang nagiging dahilan, mga minamahal pa. Kaya ang isang tao ay natatalo ng kanyang mga ambisyon at siya ay gumagawa o nakagagawa ng mga bagay na hindi kaluban ng ating Panginoon. Amen? Kaya nakakaawa mga minamahal o nakakahabag yung mga tao na apektuhan ng kaguluhan. Kumbaga dahil lamang doon sa kalang mga pinuno na nagnanais na sila ay maging makapangyarihan, binulag sila. Kumbaga na-brainwash sila mga minamahal. Kaya sa ngayon ay nakikita natin yung epekto na ang tao ay walang pag-ibig sa kanilang kapwa. Isipin natin mga minamahal, kumbaga yan ay pasimula pa lamang. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi pa yan ang wakas. Ibig sabihin mga minamahal, mayroong pandarating na maaaring higit pa sa nangyayari ngayon. Kaya sinasabi na tayo ay maghanda, tayo mag-prepare. Kumbaga, yung ating gagawin paghanda, pag-prepare, patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong magpakainit sa ating mabait na Diyos, at patuloy kang manampalataya. Dahil yan lamang po mga minamahal, ang ating magiging sandata kapag dumating ang araw na yan, yung panampalataya mo sa ating mabait na Diyos. Amen? Tayo patuloy mga minamahal sa aklat ng Lucas 22:32. Dito po sa Ebanghelyo, ayon kay Apostol Lucas, Kapitulo 22, talatang 32. Datapwat ikaw ay ipinamamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon, nakikiusap ang Diyos sa atin. Tatapat ikaw, pinamamanhi ko. Sinasabi ng ating Panginoon, nakikiusap natin dakilang Diyos na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Bakit mga minamahal? Dahil kapag ka nagkulang ang iyong pananampalataya, maaari kang manghina, maaari kang maglupaypay, at kung dumating ang panahon na pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ikaw ay marat nga hindi nakakasunod sa kanya kaluban, may iwang ka. Ayaw ng Diyos, mga minamahal, na sino man sa atin ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay mawala. Kaya sinasabi niya na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Amen? Kuminsan, mga minamahal, kapag ka nagkulang ang pananampalataya ng isang tao, ito nagiging dahilan, kaya siya ay dumarating sa panlulupaypay. Ang pakiusap ng ating Panginoon ay pinamamanik niya sa atin. Huwag magkulang iyong pananampalataya, dagdagan mo pa, palakasin mo pa.
Kapag ka nasa iyo ang tunay na pananampalataya, wala kang dapat katakutan, wala kang dapat ipangamba. Anumang oras magbalik ating buhay at mabait na Diyos, alam mo sa iyong sarili na ikaw ay makakasama ng ating mahal na Panginoon. Amen? Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sa ating pong binabasa, sa ating pinag-aaralan, kumbaga sinasabi ng lahat ng ating mahal na Panginoon yung mga dapat nating isagawa o dapat nating gawin para sa darating na panahon tayo ay makapagpatuloy. Ngayon, mga minamahal, bagamat sinabi na ng ating mahal na Panginoon ang lahat na dapat nating gawin, kung ikaw naman mismo ay hindi sumusunod sa ating mahal na Panginoon, kaya nga sabi natin mahal na Panginoon, mga minamahal, sa 4:20 ng aklat ng mga taga-kawikaan, anak, makinig ka sa aking mga salita. Amen? Kung ikaw ay hindi nakikinig, hindi ka sumusunod, napakinggan mo pero hindi mo binigyang importansya pagpapahalaga, ito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal. Baka magkulang na iyong pananampalataya. Mawala ka na sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Nakakalungkot naman sapagkat kumbaga naandyan ka na, ligtas ka na. Kaya kailangan mo lamang gawin kay magpatuloy. Ikaw ay patuloy na dumalo. Amen? Kaya diyan, mga minamahal, tayo po ay sikapin natin. Minsan pag tayo nasa pagsubok, tayo nasa kahirapan, minsan parang ang hirap. Pero sinasabi ng mga Banal na Kasulatan, sikapin natin. Amen? Mahirap man, mga minamahal, magpatuloy ka. Magtiis ka sapagkat ito lamang yung magagawa natin, mga minamahal, na tayo ay makasurvive, na tayo patuloy magtiis. Sa kabila naman siya, tayo nasa kahirapan, nasa pagsubok. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, at basahin po natin ay 2 Timoteo at 3:1. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo sa kay Timoteo, kapitulo 3, talatang 1. Dapat alamin mo ito, sa mahuling araw ay darating ang mga panahong mga panganib. Amen. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Ito, mga minamahal, kaya sinasabi ng ating mabait na Diyos na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Dahil sa ating binasa, mga minamahal, sa 3:1, ang sabi dito, mga minamahal, dapat alamin mo ito na sa mahuling araw darating ang panahong mapanganib. Pagpatuloy po natin pagbasa, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig. Amen? Kaya sinasabi ng Banal na Kasulatan, huwag magkulang yung ating pananampalataya. Dahil sa darating na panahon, ang sabi nga magiging mapanganib. Amen? Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhay at mabait na Diyos. So, ibig sabihin, mga minamahal, sa darating na panahon, magiging mapanganib yung mga tao, kagaya ng ating binasa, mawawala na sa kanila yung pag-ibig sa kanilang kapwa. Magiging masuwayin na sila, mga minamahal, maibigin sa salapi. Sinasabi ng Banal na Kasulatan, ang kayamanan o ang salapi, yan ang ugat ng lahat ng uri na kasalanan. Mayayabang. Sabihin, mga minamahal, sa darating na panahon, ang tao ay, ang kalampuso ay, kumbaga, masasakop na ng kasalanan. Wala na silang gagawin, kundi yun lamang ayon sa kanilang mga sarili. Kaya sabi dito, mga minamahal, at ito'y alam natin na talagang ang huling panahon sa pagbalik ng ating dakilang Diyos, darating mga panahong mapanganib. So, mga minamahal, anong ating gagawin? Magpatuloy ka. Palakasin mo yung iyong pananampalataya.
magtiwala ka sa Diyos. Ang Diyos lamang, mga minamahal, makakatulong sa atin sa anumang ating pinagdaraanan, sa anumang darating na panahon. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating pananampalataya, ang ating malapanood, yung ating patuloy na paglilingkod, yung ating pagtitiis, na yan ay kumbaga ay alam ng Diyos. Kita ng ating malapanood yung ating ginagawa. Kaya hindi po ito na nawawala ng kabuluhan. Mahalaga po ito, mga minamahal, sa paningin ng Diyos, na makita na ikaw ay nagsisikap, ikaw ay laging dumadalo. Amen? Ikaw ay nananalangin, nagpupuri, nag-aayuno. Amen? Kung makita ng Diyos na ikaw ay hindi gumagawa sa kanyang kaluban, ano po ang ating aasahan pagdating ng panahon? Maiiwan ka. Pag naiwan ka, mga minamahal, sa rapture, daranas ka ng matinding kahirapan. Daranasin mo yung sinasabi ng Biblia. Dadanasin mo yung malakas na lindol, pagputok ng bulkan, yung daranasin mo yung kasamaan ng tao. Ang lahat na yan, mga minamahal, baka hindi ka makasurvive. Kaya habang may pagkakataon pa, talaga sikapin na natin, mga minamahal, wag na tayong umabot sa ganun. Kundi ang ating naisin, mga minamahal, tayo makasama sa pagbabalik sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Ngayon, mga minamahal, basahin po natin ang 2 Korinto. Ito po ay 2 bersikulo na lamang. 2 Korinto 5:7. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 5, talatang 12. 5:7. 5:7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Palakpakan po natin ating mabait na Diyos. Ito pala, mga minamahal, ang kinakailangan taglayin. Excuse me. Taglayin ang isang tunay na mananampalataya at tunay na lingkod ng Diyos, na ikaw ay lumakad sa pananampalataya. Kapag ka isang tao, lingkod ng Diyos, lumalakad sa pananampalataya, baga, mga minamahal, wala na siyang katatakutan pa. Hindi na niya tinitingnan na ibang mga bagay na makakapagpahina sa kanyang pananampalataya. Kumbaga, naroon ang lahat. Ang kasigasigan, pagtitiis, at yung mainit na paglilingkod sa ating buhay at mabait na Diyos. Kaya sinasabi dito, mga minamahal, nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen? Mayroon pala, mga minamahal, na iba na lumalakad sa pamamagitan ng paningin. Kapag ikaw ay naglilingkod sa ating malapay noon, sa pananampalataya ka tumingin. Lumakad ka sa pananampalataya, huwag kang lumakad ayon sa iyong paningin. Dahil kapag ginamit mo ay ang iyong paningin, makakakita ka, mga minamahal, ng mga bagay na katitisuran, makakakita ka ng mga bagay na makakapagpahina sa iyong pananampalataya. Makikita mo yung maraming pangyayari sa ating daigdig. Mga kaguluhan, kahirapan na ito maaaring magpahina sa iyong pananampalataya. Kaya sabi nga ng banal kasulatan, mga minamahal, huwag natin tingnan ang mga bagay na yan. Ang sabi ng Biblia, ang ating paningin, ito natin sa nasa itaas. Huwag nating itingin o ito sa narito sa lupa. Bakit sinabi natin malapay noon? Dahil ang mga bagay na nasa lupa, mga minamahal, ay maaari makapagpahina sa iyong pananampalataya. Maaari kang mawala. Ngayon, mga minamahal, kung ang iyong paningin nakatuon sa itaas, ang iyong paglilingkod nakatuon sa pananampalataya, lagi mong iniisip, inaalala, kabutihan ng buhay at mabait na Diyos, kung paano ka kinabagan, kung paano na ikaw dati nasa buhay makasalanan, nasa kahirapan, ikaw ay nasa karamdaman,
Pero ikaw, hinangon ng Diyos, ikaw ngayon pinagaling, pinagpala, taglay mo na ang kaligtasan, nagmumula sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kaya dito mga minamahal, sinasabi ng ating malapay noon, sinasabi ng Banal na Kasulatan, lumakad ka sa panampalataya, huwag sa pamagitan ng paningin. Purihin natin dakilang Diyos at sa huling bersikulo mga minamahal sa Galatia 5:22 hanggang 23. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 5, sa talatang 22 hanggang 23. Dito sa 22. Tatapot ang buwan ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagkapanihuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. 23. Kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Amen. God bless po sa pagbabasa ng kayo salita natin buhay at mabait na Diyos. Ito mga minamahal, ang dapat niya taglay ng maraming tao, lalo na yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano. Ito kinakailangang taglayin ng mga tao para magkaroon ng kapayapaan, para magkaroon sila ng pag-uunawaan, ang bunga ng Espiritu. Kapag isang tao mga minamahal, walang bunga ng Espiritu, ay hindi po siya magiging kalugod-lugod sa ating buhay at mabait na Diyos. Ang sabi dito, ang bunga ng Espiritu, pag-ibig. Kinakailangan pala na ikaw may pag-ibig. Hindi lamang sa iyong kapatid sa panampalataya, maging sa ibang tao, mga minamahal, mayroon kang pag-ibig. Yung pag-ibig na siya ay madala mo sa paanan ng ating buhay at mabait na Diyos. Maipaunawa mo sa Kanya ang kahalaga na kaligtasan. Katuwaan. Kailangan meron kang kagalakan sa paglilingkod sa ating malapay noon. Ikaw ay may katuwaan. Kapayapaan. Ito mga minamahal. Pagpapahinuhod. Ano yung pagpapahinuhod? Kagandahan loob. Kabutihan, pagtatapat. Amen? Lahat ng ito mga minamahal, kinakailangan taglayin ng isang mananampalataya. Kabutihan, pagtatapat. Kapag ikaw ay tapat sa ating buhay at mabait na Diyos sa lahat ng bagay, tapat ka sa pagdalo, tapat ka sa panalangin, pagpupuri, tapat ka sa pagbibigay. Asahan mo mga minamahal, ang Diyos ay malulugod sa iyo. Pagpalain ka ng ating buhay at mabait na Diyos. Sabi dito, kaamuan. Ano ba yung kaamuan? Mabait. Hindi madaling magalit. Mapagpigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen? Kaya ito mga minamahal ang isang napakagandang taglayin ng isang Kristiyano, isang mananampalataya, maging ibang tao. Amen? Ngayon mga minamahal, ang mga bunga ng Espiritu, yan yung kumbaga nag-uudyok sa atin, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na ating mapaglabanan, ating pigilin yung ating mga sarili sa paggawa ng kasalanan o sa hindi kaluban ng ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Kaya dito mga minamahal, tayo po ay mapalad tayo mga minamahal kung ihahambing natin sa ibang tao mga minamahal, sa ibang lugar. Maraming tao ngayon mga minamahal, kumbaga sila'y napahamak na, namatay na hindi nakakakilala sa ating buhay at mabait na Diyos. Kagaya sa nangyayaring kaguluhan mga minamahal, yung mga tao sa isang iglap namatay, na hindi natin alam kung sila baga ay nakapaglingkod sa ating buhay at mabait na Diyos. Na hanggang ngayon mga minamahal, naroon pa rin. Marami pa rin napapahamak. Bakit? Dahil ang tao nga mga minamahal, walang bunga ng Banal na Espiritu. Walang katutubong pag-ibig sa kalang kapwa. Isipin natin mga minamahal. Yung pumatay ka ng 1,000 sa isang araw. Isang bagay yan mga minamahal na talagang karumal-dumal sa paningin natin buhay at mabait na Diyos. Bakit nila nagagawa yan mga minamahal?
Dahil ang kalampuso nababalot na ng kasamaan. Ang kalampuso, mga minamahal, napasok na ng kaaway ng Diyos. Kaya yung kanilang ginagawa ay, kumbaga, hindi lang naiisip na ito isang malaking kasalanan sa ating buhat mabait na Diyos. Amen? Pero kung ang tao, mga minamahal, may bunga ng Banal na Espiritu, hindi nila magagawa ang bagay na yan. Dahil meron na silang kapangyarihan na labanan, pigilin ang kasalanan. Pero dahil nga ang mga tao, mga minamahal, kumbaga, dahil sa kakulangan ng salita ng ating Panginoon, yung iba ay nakagagawa ng mga bagay na di kaluban ng Diyos, ang iba ay napahamak, pero tayo, mga minamahal, na nakaunawa ng salita ng ating buhat mabait na Diyos, ipinaunawa sa atin ng mahal na Panginoon, mapalad tayo, mga minamahal. Amen? Mapalad tayo sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, puspos ng pag-ibig, ayaw niya na tayo mapahamak o tayo mawala pa. Amen? Kaya lahat ng sinasabi ng Banal na Kasulatan, lahat na sinasabi ng ating mahal na Panginoon, ating pakikinggan, ating gagawin, mga minamahal, hindi tayo mapapahamak. Kaya lamang isang tayo napapahamak, mga minamahal, dahil hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi nakikinig sa sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano ba sinasabi ng ating mahal na Panginoon? Marami, mga minamahal. Napakarami ng pinauunawa ng ating mahal na Panginoon, ng mga babala ng ating buhat mabait na Diyos para tayo po'y huwag mawalay, huwag tayong malis ng landas. Amen? Lahat po yung sabi, praise the Lord. Kaya tayong mga minamahal, kumbaga tayo ay hindi na tayo kinakailangan pang kagaya ng isang tao na hanapin pa yung kung alin ang totoong gawain. Kung alin ang tunay na gawain na makapag-aakay sa kanila sa kaligtasan, tayo'y narito na, mga minamahal, sa tamang daan. Narito na tayo sa tunay na pintuan, papasok sa langit. Kailangan lamang, mga minamahal, huwag kang uurong. Sapagkat ang sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, kung isang taong matuwid ay umurong sa kanyang paglilingkod, matutuwa baga ang ating mahal na Panginoon. Hindi po, mga minamahal. Ang nais ng Diyos, ikay magpatuloy, magsikap ka, pilitin mo, sikapin mo. Sapagkat sa pamagitan ng pagtitiis, sa iyong pagsisikap, dito mo may pagwawagi ang iyong kaligtasan. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Mahal tayo, mga minamahal, ang ating buhat mabait na Diyos. Dahil kung hindi tayo mahal ang ating mahal na Panginoon, hindi niya tayo pinili, tinirang, hindi niya tayo hahanguin, hindi niya tayo kukunin doon sa aalisin doon sa ating dating mga buhay. Pero dahil mahal tayo ng ating mahal na Panginoon, tayo kanyang pinili, inihalal, para tayo ay tayo nais niyang makasama sa kanyang banal na kaharian. Huwag natin sayangin, mga minamahal. Kumbaga, kahit ikaw ay nasa pagsubok, kahit ikaw ay nasa problema, manatili ka dyan. Dahil yung pagsubok, mga minamahal, yan ay nakapagpapalakas ang ating panampalataya. Ginagawa yan ng ating mahal na Panginoon para ikaw ay maging karapat-dapat. Amen? Ngayon, mga minamahal, kailangan natin ang tulong ng ating buhat mabait na Diyos. Kumbaga, kung sa ganang ating sarili, hindi natin kaya kung wala ang ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Kaya kailangan natin sa buhay natin ating buhat mabait na Diyos, na tayo'y tulungan ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay na darating at mangyayari pa. Tayo po'y umawit sa ating buhat mabait na Diyos. Hallelujah. Sa ating po mga altar call, musician,